So yun, nagpagas tayo. Tapos nakibalita tayo kung magkano pa yung tataas ng gas price, lalo na sa ano, para sa mga nagbibig bike. 95 kasi lagi yung pinapagas, hindi ako nagbumababa ng 95. So may gas hike, increase next week. 7 pesos daw, plus 7 pesos. So pwede pang tumaas yun, depende sa gaano katagal yung gera sa Middle East. So hindi natin alam, medyo malaki-laki itataas yan. Baka umabot pa daw ng 90. Baka umabot pa ng 90 pesos. So medyo magastos talaga, pero marami siguro ang gagawin na magba-bike to work na lang para makatipid. Kasi talagang malaki ang itataas ng gasolina. Bike to work ulit, lalo na yung office base. Maganda sana kung naka ano, no? Naka hybrid. Uncertain times talaga yung nangyayari dito sa atin. Kasi ewan ko lang, nababasa ko lang sa teorya. Ang ginagawa ng US, parang kinakat off nila yung supplies ng China para makapag wage ng war dito. Ako, sensitive topic to pero kasi kung titignan mo ginagawa ng US, kinakat off talaga din yung supplies. Kasi doon hindi ka makuha ng supplies, yung mainly oil and weapons, yung China.
Iba din kasi talaga kumilos si President Trump eh, no? Action talaga, hindi puro salita eh. So pagka sinabi niya, gagawin niya talaga eh. Din. So yun, tsaka meron pa isang controversial na pinag-uusapan ngayon, lalo na sa social media, yung pipe. Kasi nangyayari yun sa ano eh, sa Cebu. Ewan ko, may sariling ordinansa yata yung Cebu. Nakita ko sa mga post na may mga na-impound na, well, ano naman natin, no? Hindi magpaka-realistic na tayo. Talaga napapag-initan yung mga small bikes. Pero nagulat din ako dun sa Cebu dahil pati yung mga big bike in-impound. So may sarili silang ordinansa dun. At medyo totoo naman, nagkakalituhan. Ano ba talaga yung gagawin? So below 99 dB pasado. Pero doesn't mean na hindi pwede ma-impound yung motor mo dahil dun sa aftermarket na manufacturer, kailangan mo pa daw kumuha ng certificate. So nag-message na ako kay Orion para lang mag-comply tayo, para walang issue, di ba? Mag-comply tayo sa gusto nila. So hindi naman kasi ako yung palabomba na rider, pero talagang nadamay yung mga matitinong rider dahil doon sa mga pasaway din. Meron din talaga kasalanan, aminado tayo dyan. Meron talagang kasalanan din yung riding community kung bakit nagigigpit sila. Yung mga walang habas na bomba ng bomba. Mapa small bikes or big bikes, no exemption. Kasi hindi naman pumapamba naman ako pag may makakasalubong sa daan o sisingit. Pero yung iba kasi talagang papansin na eh. Meron din naman sa big bike na talagang matindi yung ingay eh, na parang hindi na siya street legal. So yun, mukhang mag-iikpit sila.